Yun, magandang oras sa ating lahat. Salamat sa nagbigay ng tulong sa amin. Tingnan nyo na yung buhay namin. Dadaan na kami bumabangon. Dahil sa tulong yun, yung mga tulong yun, di namin inaasahan na may mga tulong na dumarating sa amin, ganyan. Ito na kami ngayon. Maliwalas ng paligid. Kaming magkakapamilya nag-uusap-usap kami para sa future. Kasi alam ko, darating ang araw, itong pamilyang ito ang tutulong sa ating lahat sa buhay natin. Dahil ako, para sa akin, yung ginagawa ko hindi para sa sarili ko lang, para sa ating lahat kasi mahal ko ang buhay natin, yun lang. Yun, very good. Okay, so tay, gaya ng sinabi ko, kasi pupunta kami ngayon ng Mandaluyong, mayroon ding beneficiary tayo doon. Pero pagbalik ko dito, yun, ibibigay ko sa inyo yung mga nagpaabot sa inyo ng tulong. At the same time, isiset naman natin pagpunta natin sa Baguio para makita mo yung anak mo. Magkita-kita kayo. At makita mo rin yung asawa mo. Alam ko pong matutuwa yung una ko na yung Tay, alam mo tay, ikaw ang susundin ng mga anak mo. Napaka-powerful ang padre de pamilya. Kaya nga po sa'yo ako nagtatanong kung ano po ang plano mo. Gusto ko. Kasi alam mo tay, isipin mo ha, 3 years kang nawala, pero sa'yo pa rin sila naniniwala, sumasang-ayon. Opo. Kaysa sa amin, di ba? Hindi basta-basta. Di ba? Opo. Ang kagandahan lang, nandyan, susuporta kami sa inyo. Opo. Maraming pong salamat. Kasi nga po, nagpakalayo-layo ako nung time na yan kasi ang pangarap ko nga pa sa kanila, may tuloy yung pag-aaral nila hanggang kaya ko. Akala ko naman magtutuloy-tuloy kasi 2 years nga yung mabuti kong pagpapadala, nabitin ako ng huling taon. Kaya, nung malaman ko nga na hindi na pumasok ang dalawa at saka kahit paano gumawa ng paraan para kumain sa araw-araw. Parang sa karamdaman ko, hindi na ako masyadong bumiyahe. Parang pinagtiwala ako na sa kapatid nila para sa akin, para matuto rin ba sila kasi medyo binata na yung nagdesisyon sila mag-anak buhay. Para sabi ko, parang gustong matuto, dimiskarte. Parang pinabaya ko ako naman. Hindi na ako nakapagpadala sa kanila. Palibasa nga po, iniasa ko na ngayon, nangangamasta ako sa kanila ng paminsan-minsan. Tinatanggi naman pala sa akin na sila ayos, yung pala hindi na pala ayos. Opo. Kaya ganun na nangyari. Hindi ko akalain na ganun. Hindi ko kagustuhan na nangyari sa mga anak ko. Sa totoo lang. Opo. Hindi ko iniisip na magutom sila ng ganun. Pero okay lang, sa pagkakataong ito, napakalaking salamat po kasi yan po, dininig po ng Diyos ang mga panalangin ko. Dahil ako po, kahit ganito po ako nananalangin naman po sa Panginoon. Nagsisamba po ako doon sa simbahan, dyan sa bayan ng Imus. Opo. At ito po, sinapit na po namin yung biyaya na ipinadama sa amin ng pagmamahal ng Panginoon. Maraming po salamat. So tay, si Polybic, napa-check up nyo na. Pasikap na po. Tinulungan kayo ng barangay kamo? Barangay po ang maalala sa amin. Salamat sa barangay natin. Opo. Salamat, napakalaking bagay po. Kasi actually, yan din po yung plano ko tay. I-assist kayo, kaya lang nagkasunod-sunod yung schedule namin. Pero ngayon, sinamahan na kayo ng ating barangay. Thank you Lord. Salamat sa barangay. Unang-una talaga, kailangan din talaga, di ba? Opo. Barangay ang una natin lalapitan. At salamat sa Panginoon dahil may barangay din tayong maasahan. So, ang gusto kong mangyari, dahil nasimulan na yan, tulong-tulong tayo lahat para makabangon ang lahat, no? Kaya ako mga kababayan, nagpapasalamat din sa una kasi tumulong din dito ang DSWD. Tumulong po sila. Una, para magbigay ng bigas at saka yung nanay nila, DSWD at mga kapulisan ang tumulong para madala sa Baguio yung nanay. Ngayon, tumulong din ang barangay, inassist sila para madala sa Region 1 si Polybic. So, hinihintay na lang yung second check-up this coming April 20 para sa check-up. Sa April 20,
ako na po ang sasama sa inyo, tutulungan ko kayo sa follow-up check-up ninyo. Ay, very big thank you po. Salamat. Opo. At hindi lang yan, gaya ng sinabi ko, bukas babalik ako kasi inaayos namin yung mga ipinadala sa inyo na tulong. No? Opo. Tapos yung tumulong na isa yung sa may division, yung sino yung ano yun? Ay, kahapon po, may dumating na tulong pala sa amin. Galing sa school. Oo, ito, half. Yes. O sige, pasalamatan din natin tayo. Nagpapasalamat po ako dun sa mga tumulong sa amin. Kahapon po dumating po yung tulong sa amin na groceries po na may natira yung lahat pong cash na natira ibinigay po doon kay dito po sa Nagbigay din sila ng cash. Magkano naman? yung pong sumubra doon sa pinang grocery nila to. Ano yun, sa DepEd o sa school na pinagtrabahoan ng mama nyo? Sa DepEd. Okay, salamat sa DepEd. Natutuwa talaga ako na lahat tayo, kasi isang bansa, Pilipino, magkaisa, sabi nila eh. 'Di ba? So, i-appreciate natin, tanggapin natin lahat ng binibigay. And then, the rest, yung kakulangan, siya naman ang gagawin ni Daddy Frankie. So, kasi I'm sure hindi tuloy-tuloy yan monthly kung kailan check up mo. Yung follow-up check up mo, doon kami papasok. Ayaw ko kasi saklawin lahat. Kasi marami pa rin tayong dapat matulungan. Na? Napakasaya po tayo. Sige, pasalamatan nyo yung mga tumulong sa inyo magmula sa kapulisan natin dito sa San Carlos, DSWD natin, barangay natin, tapos yung mga co-teacher or DepEd na tumulong sa ano nyo. Sige tayo, Marami po salamat. Lahat po yung binanggit po ni Daddy Frankie na hindi ko po mabanggit-banggit yung iba. Lahat po mga tumulong po sa amin. Labis po at sa aming pasasalamat dahil po sa inyo. Ito po, dandaan po naging normal na po ang aming buhay. Marami pong salamat sa inyo. Hindi po natatapos ang aming pasasalamat hanggang sa huling pagkakataon na kami maging lubos ang aming kasiyahan, mabuo ang aming pamilya na ang asawa ko bilang yung isang anak ko hindi pa nakikita ni Daddy Frankie ay yun po ay lubos naming inaasahan at darating sa aming buhay maging maayos din po ang lahat. Marami pong salamat sa inyo. Pero mula nung dumating ka tayo, nakita mo na ba yung anak mo nasa Baguio? Hindi pa? Hindi pa. Sige, pag-uusapan natin yan sunod kong punta, ha? Kasi nga misis ko hindi pa. Oo. Ni personal na ano, hindi ko sila nakita. Okay, hayaan mo tayo. Kung kinakailangan dalhin ko kayo doon, kasama ng aking team, gamitin sasakyan, gagawin natin para makita nyo sila doon sa Baguio. Naka-schedule lang talaga kasi ngayon mandaluyong po kami. Okay? Kahapon nga po, nagdidesisyon yung mga panganay ko na napuntahan namin yung mga ano ko yung mag-ina doon. Oo. Nasabi ko, napakalaki ng gastos na nakala mo balikan. Hindi mo tayo pwedeng matulog doon kasi wala naman tayong tulugan. Sige tay, pagkatapos ng mandaluyong ko, yun ang mission natin. Kita po, Masaya ba kayo nun? kitang-kita po ng ang laki po ang pasalamat ko sa Panginoon kasi yung mga iniisip ng anak ko, yan po ang binabanggit nyo ngayon. Yes po. Iniisip ko lahat yan, tay. Kaya lang, syempre, hindi nga po ako pwedeng pangunahan ang isang tatay. Which is, gusto kong lumabas din mismo sa bibig. Kasi kami tumutulong lang. Hindi po ba? Ang Panginoon po talaga, yung posisyon ng Panginoon po sa atin, sa amin po, pinagkaloob na po. Nang una, yung mga anak ko na hindi ko sa loob ng 3 taon hindi po ako masyadong nagdadasal ng mga nakaraang taon. Itong mga huling buwan lang po ako nagdadasal nung hindi na po ako nakakatulog. Oo. Tapos hiningi ko pa sa Panginoon na loobin na po nung paggaling ng aking asawa. Kahit po sa anong paraan, anong ko kung walang imposible, gagaling po ang asawa ko. Basta wala pong imposible sa Panginoon. Ngunit nung dumating na po yung response ng Panginoon sa akin, napakarami po nung tumulong na hindi ko po inaasahan. Hindi ko po inaasahan yung mga tulong na biglang dumating. Kaya may Panginoon po talaga. Marami po salamat. Marami po salamat. Pinatunayan niyo po sa akin na may Panginoon. Opo. Bigla niyo po kami sinagip na hindi ko biglang inaasahan. Marami po salamat. Okay. Si Aljon naman. Aljon, ano naman ang masasabi ni Aljon sa nangyayari sa buhay ninyo ngayon?
nagpapasalamat po kasi maraming pong pagbabago nung mula nung nung nalalaman po yung kwento po namin. Oo. Sa inyo po nalaman. Sa barangay, anong masasabi mo sa barangay ninyo na kasi sabi mo dati parang walang pakialam yung barangay, hindi man lang nila kayo tinatanong kung okay ba kayo, pero ngayon tinulungan nila kayo, tumulong ang barangay para mapacheck up ang kapatid mo. Anong masasabi mo sa barangay? Maraming salamat po rin sa yung mga manggagawa dyan sa barangay hall, yung mga may tungkuling Yes. tulungan kami. Kay Kapitan, salamat tayo, tsaka lahat ng barangay kagawad. Thank you, no? Opo, thank you. Tsaka yung taong barangay Tanod na siyang pumunta sa bahay namin, pasalamatan din natin, isa siya sa naging tulay, no? Opo. Lahat ng mga ginawa ni God na instrumento para matulungan kayo, pasalamatan natin. Okay? Si John Paul naman, anong masasabi ni John Paul? Maraming po ulit salamat sa mga tulong na binibigay nyo at maraming salamat po na naging papasaya nyo po ang aking papa, mga magulang, ang mga kapatid. Maraming salamat po ulit sa inyo. Si Polivic, anong masasabi ni... Yun, magandang oras sa ating lahat. Salamat sa nagbigay ng tulong sa amin. Tingnan nyo na yung buhay namin. Dadaan na kami bumabangon. Dahil sa tulong nyo, yung mga tulong nyo, hindi namin inaasahan na may mga tulong na dumarating sa amin. Ganyan. Ito na kami ngayon. Maliwalas ang paligid. Kaming magkakapamilya nag-uusap-usap kami para sa future. Kasi alam ko, darating ang araw, itong pamilyang ito ang tutulong sa ating lahat sa buhay natin. Dahil ako, para sa akin, yung ginagawa ko hindi para sa sarili ko lang, para sa ating lahat kasi mahal ko ang buhay natin. Yun lang. Yun, very good. Okay, so tayo, gaya ng sinabi ko, kasi pupunta kami ngayon ng Mandaluyong, mayroon ding beneficiary tayo doon. Pero pagbalik ko dito, yun, ibibigay ko sa inyo yung mga nagpaabot sa inyo ng tulong. At the same time, isiset naman natin pagpunta natin sa Baguio para makita mo yung anak mo. Magkita-kita kayo. At makita mo rin yung asawa mo. Wala ko pong matutuwa yung una ko na yung